Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Salamat po sa patuloy na suporta at pag-click ng ating video. At sinisigurado ko na madami pa kayong matutunan dito. Ngayon, pag-usapan natin ang price war. Sa pag-inegosyo, normal na maka-encounter ka ng mga problema. Kasi diyan ka matututo sa mga struggles mo. Okay? Ang mga kailangan mo lang gawin is kung paano mo siya haharapin nang hindi ka yung talo. So dahil diyan, meron tayong tutulungan, okay, na kaibigan tungkol sa problema niya. Kasi sa kanyang, dahil sa problema ng kanyang negosyo. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang price war. Yung asawa kasi ng kakasi ko na si Hazel na problema at ito yung tanong niya. Yung business ko ngayon, marami ng katulad at ito ang problema. Okay, binaba nila masyado yung market dito sa lugar namin. Ngayon, paano kami lalaban sa kanila? Okay, dahil ang taas nga nung una tapos nagbaba sila ng price. Naisip ko kasi na ibaba din yung price namin. Sa tingin mo, magandang idea ba yun? Yung pangalan pala ng asawa ng kakasi ko ay Jeff Istoy. Alam nyo, sa totoo lang, naranasan ni Jeff ay isa sa mga problema na naranasan ng lahat na negosyo. Kahit ako, naranasan ko yan sa dalawang unang negosyo ko at yun yung pagkakamali ko nung nakipagsabayan ako sa kanila. Okay? So, exciting to. Ang price war kasi parang Red Sea ang labanan. Masyadong madugo kasi kailangan may matalo sa inyo ng mga competitors. Kasi kung wala manalo sa inyo, lahat kayo talo. Lahat kayo maghahatakan lang pababa. Okay? Tulad ng nangyari sa isang negosyante. Ang unang negosyo niya ay CCTV camera. Okay, nung una malaki ang kita. Kaso nung time na marami ang technician, nagbenta na din at nakahanap ng mura. Dumami ang competitors. Ang nangyayari, pababaan ng presyo kasi ang customers magtatanong ba't sa'yo ang mahal? Eh di wala ka nang magagawa kahit napakaganda ng quality ng ino-offer mo kung mahal naman yan. Okay, wala din bibili dahil ang customer mura ang gusto, so nalugi. Nalugi yung isang negosyante. Ganon din nangyari sa pangalawa niyang negosyo. Okay, yung paggawa ng website, okay, nag-umpisa, patok na patok, malaki kita hanggang sa ganon na naman ang nangyari, nalugi. Kaya ang gusto niyang sabihin, huwag mong gawin dahil may hila ka lang pababa hanggang sa malugi ka. Okay. So, ako po, nag-start ako ng business. Okay, 2021, Gcash cash in cash out. Okay, wala pa masyadong nag-Gcash, hindi pa ganun ka-famous yung Gcash. Okay, so, ako po yung naunang nagkaroon ng Gcash cash in cash out. Okay, sa barangay namin. Tapos, nag-branch out ako, umabot ako ng 7 to 8 branches. Pero habang tumatagal, dumadami yung competitors. Okay, tapos, ang nangyari, ginaya yung business ko. Okay, yung mga agent ko, ginaya na rin, binalik na yung pondo sa akin. Okay, nagsari-sarili na lang sila. Tapos hanggang dumating yung time na bumaba yung presyo. Kaya doon din po ako nalugi. Okay, bumaba yung presyo nila, nagbaba rin ang presyo. Kaya ang nangyari po sa akin, sa mismo kong negosyo, ay na-bankrupt, nalugi din. Meron akong nabasa na libro about price war. Sabi doon dapat, nasa blue sea ka lang. Ibig sabihin, doon ka kung saan ikaw ang magiging number one. Doon sa lugar na yon, hindi mo kailangan ng maraming target market. Yung company ko, yan ang reason ba't hanggang ngayon namamayagpag kami sa number one. Kasi sa market na ginagalawan namin ay sila yung number one. O nga, maraming nagpiprint ng t-shirt pero sila, nilagyan nila ng twist yung t-shirt na ino-offer nila. Okay, yun yung car enthusiast. Dahil wala silang pakalam sa iba, basta target na nila ay yung mga car enthusiast. Okay, ito yung isang negosyante na sila yung number one. Kasi kakaiba, unique. Yan lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Huwag kang makipagkompetensya sa mga yan, okay, nagpababaan ng presyo. Magnegosyo ka kung saan alam mo na ikaw yung magiging number one. Yan dapat ang goal natin at sinisigurado ko sa iyo na mas magiging successful ka sa negosyo mo. Kahit na marami ka mang harapin na struggles in the future,
at least alam mo na kung paano siya harapin kasi nakapagsimula ka na ng negosyo. Pwede mo yan i-apply sa susunod mong negosyo kung saan magiging number 1 ka na. So ngayon, kailangan natin na maging number 1 sa isang negosyo or mundo sa pagninegosyo. Dahil kapag ikaw unique ka, okay, gayahin ka man, pero nasa sayo yung alas, okay, hindi ka nila kayang gayahin. Okay, kaya kung ikaw nag-fail ka, okay, mataas yung price nung una, tapos gusto mong bumaba, okay, o di next business ulit. Try and try until you succeed. Ganun lang naman. Basta wag natin kakalimutan yung guidance ng Panginoon. Lagi tayong humingi ng wisdom sa Kanya. Lord, bigyan po ng wisdom sa aking pagde-decide, tutuloy ko ba yung negosyo ko o hindi na, o bagong negosyo. Lord, bigyan po ako ng idea ng bagong negosyo. At ang Diyos magbibigay naman kapag nakita niya yung puso niya sa'yo, I mean yung puso mo, okay, para ibigay sa'yo yung hinihingi mo. Basta maging deserving lang tayo. Okay, kaya salamat po sa panonood, salamat sa suporta, at God bless po sa inyong lahat. Dito muna tayo.